Hi guys! Today, ang gagawin ko is a first impression review of L'Oreal Paris Lip Tint True Match Super Blendable Liquid Foundation. It has SPF 17, PA++, and ang shade na nakuha ko is N6 or Nude Honey. I'm not sure about the price, pero ilalagay ko definitely sa description box. Mamaya dadaan ako sa L'Oreal. It contains 30 ml of the product and it's glass, kaya ingat. Ganda na nilagyan. It's gold. It's parang ang classy ng dating. It has hyaluronic acid. Skin is hydrated all day. New ultra fine pigments for an even more precise match with your skin tone. And outstanding coverage for a flawless natural makeup result. To be honest, nagdadalawang isip ako kung gagawin ko ng review to kasi summer ngayon, sobrang init. Pero tingnan natin kung okay naman siya. Sana mabigyan ko ng justice kahit paano itong foundation na ito. Up close, kung mapapansin nyo, meron akong sugat sa nose. Dahil yan dun sa ginamit ko na this one, itong pantanggal ng blackhead, sobrang nadikit sa aking nose. Kaya nung tinanggal ko, nasama yung aking skin. Pero it's really effective in removing blackheads and whiteheads, guys, if you haven't tried it yet. Anyway, kung hindi nyo alam kung ano yung sinasabi ko, lalagay ko na lang yung link sa description box if you wanna try it out. Okay, so balik tayo dito sa foundation. Ano pa ba makikita nyo sa skin ko? Discoloration. Wala naman ako masyadong blemishes except nga dun sa sugat. Uneven yung aking skin tone, lalo na sa ilong. Let's start na. It's super liquidy or it's watery. Isang pump lang muna yan, ha. And I will be using my Miss Bella brush, flat top kabuki brush. Sa isang side muna tayo, on this side. It has a very natural coverage. Na-even out niya yung skin tone ko. Pero nakikita ko pa yung mga blemishes ko like this one and ito. Sobrang dali niyang i-blend. Hindi mo kailangan ng blending skills dito sa foundation na to. Definitely, kung beginner ka sa foundation, hindi ka mahihirapan sa pag-apply sa kanya kasi sobrang dali niyang i-blend. Yung feeling, it's dewy. It has a dewy finish. Hindi siya matte, definitely. I have dry patches dito, pero hindi niya na, since it's dewy, hindi niya na-emphasize yun. I-apply ko muna siya on the rest of my face. As you can see, very natural yung kanyang coverage. Na-even out niya yung skin tone ko. Maganda, actually maganda yung finish sa skin. This one has a yellow undertone, yung nakuha ko. It's Nude Honey. Saktong-sakto siya sa aking skin tone. Sana hindi siya mag-oxidize. Ewan ko, iba kasi yung timpla ng skin ko ngayon, lalo na ngayong mainit at saka buntis ako. I'm hoping na hindi. Ang gagamitin kong setting powder is this Mary Kay Translucent Loose Powder. Wala ba siyang shade? Kasi this is my first time na gagamitin siya. If you're wondering kung saan siya available, it's available sa iyong Mary Kay dealer. If you don't have one, ilalagay ko yung link ng Beautylicious deal sa description box. So, it's a translucent powder, so for sure hindi niya maaapektuhan yung color ng foundation. Set ko lang, lalo na sa T-zone kasi dito ako madalas talaga mag-oil up. Yung coverage niya, it's very natural. Hindi siya yung foundation day. Halatang-halata talaga na naka-foundation ka. Very natural lang siya, kaya thumbs up for that. Medyo nafe-feel ko na, parang feeling ko maya-maya lang, mag-oil up na ako. Pero, check muna natin siya on flash photo kung anong itsura niya. Kung siya ba ay may white cast. Kasi meron siyang SPF 17. It looks really good. Yun nga lang parang ang shiny ng face ko. Kaka-apply ko pa lang. Mukhang hindi siya bang oily skin. Anyway, tingnan na lang natin. Let's hope for the best. Sana hindi kagad ako mag-oil up. 11:26 AM and I will be back later for an update. Ay, by the way, hindi ko pala nasabi yung smell niya.
Wala siyang amoy. 5:06 p.m. I'm very oily, pero hindi pa siya ganun kasagwa. Alam niyo yun? Pinagpawisan ako niya na kahit na nasa mall. Galing kasi kami sa mall. Kahit nasa mall, sobrang init. Ganun kainit yung panahon ngayon. Anyway, magbablot muna ako. Nire-review ko yung vlog today. Tinitingnan ko yung itsura ng face ko. Kasi dun ko tinitingnan kung okay yung foundation. Nag-oxidize ba siya? Or nag-darken siya sa akin? Kung ano yung itsura niya kanina, ganun pa rin. Hindi siya nag-oxidize. Expected na hindi siya pang oily skin. Pero nagustuhan ko siya. Kasi mukhang natural siya sa face. At saka nag-blend siya ng maigi sa face ko. Parang effortless na foundation. Pagre-retouch na ako ng mattifying powder, tingnan ko kung makakatulong itong L'Oreal Matte Magic. Nakatulong yung mattifying powder. I think mas maganda siyang pang-set dito sa foundation na to. I will be back later for my final update. It's now 9:05 p.m. and this is my final update. As you can see, sobrang oily to the max. I will blot, pero this is my second time pa lang na mag-blot. Actually, nakakagulat nga kasi sa init ng panahon ngayon, parang 2 beses lang ako nag-blot. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, gusto ko siya kahit na hindi siya ganon katagal. Siguro mga hanggang 6 to 8 hours yun. Hanggang dun lang siya. Ngayon wala na. Nag-wear off na talaga yung foundation. Kasi ultimo yung maliliit ko na blemishes, yung parang rashes dito sa face, nakikita na kadagdag din yung init ng panahon. Kaya naghulas kagad yung foundation kasi nga pinagpawisan ako, ganyan. Nagustuhan ko tong foundation to kasi ang ganda nung, hindi siya yung foundation na mukha ka talagang nag-foundation. Alam niyo yun? It's natural looking, ang daling i-blend, hindi siya yung medyo off yung dating pag nilagay mo sa face. Nagbe-blend siya ng mabuti sa skin tone. Yun lang ang problema, since I have oily skin, asahan nyo na magbo-blot kayo dito at saka asahan nyo na hindi siya matte. It's a dewy foundation, pero it's a dewy na mukhang healthy, kaya okay pa rin para sa akin. Hindi niya na-emphasize yung dryness sa skin ko. Yun nga lang, hindi siya tumatagal ng pang buong araw. So, hanggang 6 to 8 hours. Hanggang dun lang siya. Para sa oily skin, primer and mattifying powder. Yun siguro, ano na siya, pasok sa banga na tong foundation na to. So, yun lang. If you have tried this foundation, please comment lang kayo sa baba para ma-share nyo din yung experiences nyo with it para rin makatulong sa iba. If you wanna see more photos, please check out my blog. May mga photos ako doon and minsan nag-a-add ako ng additional info regarding this foundation. So, thank you for watching. See you again on my next video. Bye! My first Etude House na product na i-review. Of course, this will be a first impression.